walang paligoy-ligoy, no? Okay. Ngayon, kasi nag-ibang anyo na siya, anong parating nito sa atin? Sa ating nakikinig? Alam na natin mga Kristiyano Katoliko, lalo ng charismatic, lalo ng Friends of the Bar, alam natin ang Diyos ay nangibang anyo. Tanungin pa ba natin na hindi, bakit hindi ka naniwala? O, hindi na. Nagmuling buhay, mabuhay muli na nga. Tanungin pa ba natin na hindi ka maniwala o bakit ka hindi maniwala o nagmatigas na yung ulo? Ito talaga, sinabi ni Marco, ni San Marco, ay matigas kasi yung ulo mo. Yung mga ganyan po, matindi ito ha. So yun po. Alam na, klarado na eh, ibang anyo na nga eh, transformed, transfigured. Tapos, hindi lang ito, hindi ka mapaniwalain o hindi nanalig, kundi matigas talagang ulo. So matindi ha. So inulit natin ito kasi para pagbigay diin sa tema na kakaiba sa kay Marco lamang. Okay? Okay na? Klarado na ito mga kapatid. At marami pa yatang pagkakaiba na ating makikita. Pero dyan lang muna tayo sa tatlo na yan. Pagigibing anyo, proclamation mula sa babae, inuulit ni Marco, at yung sinasabing San Maria Magdala na kakaiba na mention na nilabasan ng 7 demonyo. Hindi ibig sabihin na siya yung babaeng prostituta na inaangkop doon sa kanta na Magdalena, ikaw ay sawing palad, mababang lipad at hindi maintindihan. Hindi po iyon. Sa kritiko na pag-aaral, ayon lang iyon sa mayakdang Pilipino at hindi natin alam kung anong ibig sabihin sa author na yan o hindi ba siya nakaunawa, nakaintindi kung anong buong kasaysayan patungkol kay Maria Magdalena. Okay? So, magsigurado tayo na hindi natin alam kung anong ibig sabihin ng mayakda na yan. Kung heretiko man siya o against sa Catholic faith. O, yun. Marami kasing mga against sa Catholic faith at gagawa-gawa na lang ng storya, poems, at saka yung awit. Okay? Sa panahon na yun. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Siguraduhin natin na ang tawag doon, disclaimer muna tayo mga kapatid. Allegation mo lang natin ito. Okay? Amen po ba, Sister Justicia? Kasi kailangan mag-justice tayo dito kasi nandiyan Sister Justicia eh. Amen po. Amen. Sa totoo lang po, Brother Ike, yung topic nyo ngayon, yan ang tatanungin ko sa inyo. Bakit ano, totoo po yun. Yan ang tatanungin ko talaga sa inyo. Yan tatlong, ayan, yung tungkol kay Magdalena and the 7 na demonyo inalis and tapos yung 2 naglalakad na tao. That's why, nakita niyo in-emphasize ko pero hindi ko masyado hindi ko na elaborate masyado. Pero yan po ang question ko talaga sa inyo. Thank you very much. Naintindihan ko na. And then, the author of the Magdalena is si Aguilar. Si Aguilar ang ang nag-compose. Na now, ngayon po, siya, Muslim na po siya ngayon. Muslim na. Because nag-asawa na siya ng another girl. Nag-asawa siya ng iba. Pero dati Katoliko siya. And then, nung nag-asawa siya ng bata-bata, medyo malayo ang edad sa kanya, he turned into Muslim para makasal siya doon. Yun lang po. Thank you. So si Aguilar pala, si Freddy Aguilar. Buhay po ba si Freddy Aguilar o patay na? Namatay na po yan, brother. Namatay na po. Namatay na pala. Mas lalo natin hindi matanong kung anong dahilan niya. Mas lalo natin mas lalo nating ma-connect. Okay, ito na mga kapatid. Mas lalo nating ma-connect ngayon na si Aguilar ay hindi talaga Kristiyano Katoliko kasi nag-Muslim na ngay. Opo. So, mayroon siyang against siya. Kasi bakit niya tinugtukan niya ng gano'n na hindi pala niya alam kung anong kasaysayan ng Maria Magdalena tapos kinukunik niya sa mababang lipad, prostituta. So, matindi na. Okay. So, at least erase ating mga minds ito para hindi naman dala sa mga kabataan ito, lalo na sa Pilipinas, kasi naulit-ulit pa rin yung mga awitin na yan ng kanta na yan. Pero Brother Ike, ibinalik sa kanya yung mga salita niya na yan, yung Magdalena yan. Kasi, pero mo, ididemanda siya ng mga tao kasi
minor, di po ba may batas na hindi mo pwedeng anin ang mga minor. Yun. Kaya siya, he turned into Muslim para maalis sa kanya, hindi siya mademanda. Yun. Ibig sabihin, sa madaling sabi kapatid, kung talagang hindi natin alam ipagdasal natin kaluluwa ni Freddy Aguilar, okay po, kung saan man siya napunta ngayon, sabihin natin, Lord, ganun lang talaga. Sa madaling sabi, allegation natin sa mga sa namatay na kaluluwa, sabihin natin, si Freddy Aguilar po ay siya yung babae o taong mababang lipad. Kasi siya pala pupunta sa iba-ibang sa religion, kasi Katolikon man yung dati. At nangibang mga babae. At marami pa. Okay? Kaya nga nag-Muslim. So siya pala yun, naparipir pala yun sa kanya. O di ba? Puwita. Di ba? Ganun lang po ang mga may okay. Bali ba? Kasi minor yung kanyang nakuha na late, minor pa talaga. Mali talaga. Nakita niya yung Magdalena, ayun, pinakialaman. Kaya nga, di mas lalo na tapos na hatred siya sa Katolik, ay mas lalong kinunit niya sa kaniya pa yung pinatutungkulan ng awit na yan. Nga imbis na babae, lalaki pala siya ang siyang mababang lipad. Umiikot-ikot hanggang sa ibang nangibang religion dahil may rason pa kung ano-ano pa. Anyway, so yun po, na-connect natin yan sa patungkol kay Magdalena. Pero ang importante na attende. So, ibig sabihin, magkasal naman tayo sa kaluluwa. Alang-alang sa kaluluwa ni Freddy Aguilar, saan man siya napunta sa purgatorio sa impyerno, hindi natin alam. Magdasal natin po. Kasi talagang tiyak na walang nagdasal na sa kanya para sa kanyang kaluluwa kasi Muslim na nga siya. Ang mga Musulmano, hindi man nagdasal. Ang mga Muslim po hindi nagdasal para sa mga kaluluwa. So tayo ng mga Katoliko. Ay, buhay talaga. So yun po yung mga excuse. Maraming excuse sa mundong ito na i-fake news. So fake news ang tawag doon. Pero ngayon, ang pinaka-positibo, kahit man ito ay nilabasan, inalisan ng 7 demonyo, representing sa sinasabing Babylonia o Roma, yung mga pagano, kasi ipinahihintulan ito na kilala ba natin yung Roma at saka yung Babylonia. Ang sex dito, yung sex, yung anong tawag doon, yung gender ay feminine. Ang Roma ay feminine, ang Babylonia ay feminine. Maari din yung Maria ay feminine, ay siyang babae at yung babae na inalisan ng demonyo, pwede din na ihalin tulad sa pinakamalaking impero Romana, na itang siyudad ng Roma ay babae na dito po maalis ang maraming demonyo. Okay? Sa kasulukuyan po ay nandyan pa rin iyan. Okay, sinasabing Babylonia, yung sinasabing Iraq, okay, yung Iraq, at kung ano pang mga Muslim areas, marami pa rin yan. So, anyway, dahil sa gera o sa lahat ng mga hatred kasamaan nila, ay mga 7, representing 7 vices o 7 capital sins. Yung paghiganti, yung pagwaraw ng gera, hindi mapayapa, ay talagang, anong tawag doon? Kasalungat ito sa sinabing virtues, the virtues, kabutihan, kagandahang loob ng Diyos. Okay? Ay yun ang pag-alis ng 7 demons. So, maaaring ihalin tulad agad ito dahil sa audience ni Marcos sa mga paganong Romano na convert o mga Kristiyano, mga Hudyo na convert nga na nanirahan na sa Roma. Kaya nga sinasabing mga Romano. So, hindi siya direkta nandoon sa Jerusalem, kaya nga nirepeat lang niya ang istorya. At utang natin ito, yung inulit ni Marcos na utang natin kay ito, kay Maria Magdalena o Santa Maria Magdalena. Okay? Okay, utang natin iyon. Ang pinakaunang balita na ibinabalita sa mga apostolis hanggang sa ating kapanahunan. Sa babae po ito nanggaling. So, ang nagmamahal na babae kaysa isang babae, liban kay Maria na ina ni Jesus, na kakaiba na nagmahal. Kasi doon na niya. Okay po. Sige po. Pwede na kayo magtanong po. Amen, amen. Salamat po si Sister Pel po, idol. Nakatas po ngayong kamay. Magtatanong po yata kay Brother Rai. Hello po, magandang araw po. Pinamahal namin coordinator. Ano? Ang ganda ng iyong ibinahagi. Siyempre, dahil nga ikaw pinag-aralan mo yan, yung babae.